Chapter 15. Hinawakan na nila ang magkabilang kamay ni Tinsley. Wow, ignoring me ha? What a happy family. Tama yan, Helena. Build a family with that man ang hindi ka na makihati sa akin kay Timothy. May tagakamot na ng Katie mo, nakangiti at parang bruhang sabi nito. Wala talagang pakundangan ang lumalabas sa kanyang bibig. Tila ba hindi niya iniisip kung ano ang magiging epekto noon sa makakarinig. Sa tono ng pananalita ni Helen ay hindi na nagawang magtimpi ni Xander. Nainsulto siya. Hindi niya matanggap na ito lang ang tingin ni Helen sa kanya at sa mismong kakambal niya. Excuse me. Watch your filthy mouth. You need to filter words that must be censored especially in front of a kid. Just a piece of reminder in case you forgot about good manners and right conduct in elementary. Pagpapaalala sa kanya ni Xander. Hindi na nito napigil ang magsalita. Hindi siya naman magsasalita kung walang sinabi si Helen na ikasasama ng timpla niya. Pero mukhang wala ngang makakapidyaw sa bunganga nito. Let's go, Lena. Kalmado lang nitong sabi na tila hindi na pinalalim pa ang mga bagay. Ayaw niya ng gulo. That is how composed Xander is. He can manage to stay calm under pressure o kahit sa away po iyan. Hindi napigil ang humanga ni Helena sa kanya. Napangiti siya habang hawak-hawak nila ang kamay ni Tinsley palabas ng bahay at naiwang naghihimutok sa galit si Helen dahil sa pagkakasupalpal sa kanya ni Xander. Galing mo palang makipagsagutan, I wasn't expecting that one. Sapol na sapol, natatawang papuri sa kanya ni Helena nang makasakay na sila ng kotse. Napailing-fling na lamang si Xander habang simpleng nakangiti. Lena, hindi mo dapat hinahayaan na ipakababa kanya ng ganon. Her mouth needs to stop. Hindi maganda ang inilalabas ng bibig niya. Masyadong madumi. I believe, if trash is inside your heart, your mouth speaks of dirt na lungkot si Helena. Bigla niya kasing naalala kung gaano kalalim ang relasyon nila ng kambal niya noon. Helen today is totally different from who she is before. Hindi ganyan si Ate Helen noon, Xander. I swear, she was so pure, decent, and feminine. Ewan ko tang. Hindi ko siguro inasahan kailanman na magiging ganito ang epekto ng heartbreak sa kanya. Sa tingin mo ba, kasalanan ko ang lahat? Kuryoso niting tanong habang nakatingin sa mga mata ni Xander. Mommy, Tito Xander, stop talking now and let's just go. Pangungulit ni Tinsley. Ini-start na lamang ni Xander nag-engine ng kanyang kotse para matigil na ang excitement ng bata. Lena, wala kang kasalanan, okay? Don't blame yourself. Kung ano ang ate mo ngayon, desisyon niya iyan sa sarili niya. She chose to live the way she is now at hindi natin siya mapipigilan kung nag-iba na ang lahat sa kanya. Her principle, her personality, her character, and everything. Hindi na iamang nagsalita pa si Helena kahit na gusto pa sana niyang sumagot. Gusto ng puso niya na ipagtanggol ang ate niya but her mind speaks the otherwise. Bakit pa ba niya ipagtatanggol si Helen if she's not the Helen that she used to know? Pakiramdam niya, nakikisama na lang siya sa isang taong matagal nang patay. Buhay lang ang katawang lupa nito pero ang kasama nila ngayon ay tila pinadala ni Satanas para guluhin ang lahat. Park ang una nilang pinuntahan. Isa sa mga bucket list iyon ni Xander na mapuntahan kasama ang babaeng pangarap niya and now, he is finally making it come true. Canaan means promised land and Xander promised to himself, he'll bring the woman of his dreams in this nature park not only because of its name, but also because of the meaning behind it, and the reason why he wants to bring her here. Umaayon sa kanya ang tadhana. Is this a sign that he should never give up on Helena just because he is an option? Come on, nandito na tayo. Tawag niya sa mag-ina na nasa loob pa rin ng kanyang kotse. Mukhang naghahanda na rin ang mga ito sa pagbaba kaya nariyan siya para umalalay. Wow, we are finally here. I can't wait a little longer. Mommy, faster. Nagtatalo na wika ni Tinsley. Halatang excited at tuwang-tuwa ito sa possible niyang makikita sa loob. Who won't? She is a kid and a kid loves wandering around and exploring new things. Careful, little girl. Baka madapa ka. Wait for US. Pagpapaalala naman ni Xander sa kanya ito hinawakan ng mabuti to secure that she'll come down safely. Nagtatatalon kasi at ayaw paawat. Nako, itong batang to talaga. Napaka-excited.
Masyadong hyper. Palibasa, dito lang kasi yan sa Pinas nagsimulang maglalakwatsa. Noong nasa England pa kami, hindi yan naalis sa bahay, eh. Kaya hinahayaan ko na lang siya ngayon na minsan na sumama-sama kay Bea nang makapagliwaliw naman, ani Helena habang pababa ng kotse. She has a tote bag on her left shoulder. Naroon ang extra clothes ni Tinsley at snacks and drinks nila. Give me your bag. Ako na ang magdadala. That looks heavy. Ani Xander. Ayaw niyang nagbibitbit ng mabigat si Helena. Isa pa, his hands are free. Wala siyang kahit na anong dala maliban sa phone niya. Nako, hindi na, Xander. Ano ka ba? Ang gon-gon nga lang nito. You don't need to help me all the time. Helena refused. Elle insist. Sige na. Ako na dyan ang mahawakan mo ng mabuti si Tinsley. She's been jumping like a rabbit out of excitement. Natatawang pagdidan nito. Okay, fine, fine. Sige na nga. Mapilit ka, eh. Masyado mo naman kaming bayin baby, of course. Maliit na bagay lang naman yan. Isa pa, I want to make everything easy for you. You know how much you mean to me. Bakit ko naman hahayaang mahirapan ka kung pwede ko namang gawing magaan ang lahat ng bagay sa'yo? Helena felt a little lighter. This past few days kasi ay masyadong mabigat ang nararamdaman ng puso niya. Hindi niya alam kung paanong magsisimula. She only shows everyone that she is not affected even a little pero ang Toto Zero ay halos sumabog na ang puso niya. Her heart wants to melt. Xander exerts too much effort to make her happy. How can he repay such a handsome kind young man? Xander, thank you for being with me and my daughter through ups and downs. Hindi mo alam kung gaano kalaking uplifting ang nabibigay mo sa akin. Pakiramdam ko, bukod kay Bea, dahil sa'yo nagkaroon ako bigla ng masasabi kong trusted friend who would be willing to support me. Someone who would stay by my side, sa mga panahon na hindi ko na alam kung paano ko tutulungan ang sarili ko. Xander held Helena's chin and gently pulled her closer to him. Ngayon ay nagkatitigan na silang dalawa. Kahit wala pa mang sinasabi si Xander, his eyes speaks a lot. Na kahit hindi pa bumubuka ang mga labi niya para magsalita, his eyes knows how to communicate very well. That's not a problem. Alam mo kung anong problema para sa akin. Ang problema ay kapag hindi kita natulungan even with the most simple things. How can I leave you behind? Hindi ko nga na-imagine ever in my life that I would fall for a woman like you. Remember the first time we met each other? I asked you to be our supplier of your beauty products because I'm pretty sure it will hit the market. Pero puso ko pala ang nahit mo. Natatawang kwento nito. Sisigot pa sana si Helena nang bigla niyang napansin na wala na pala si Tinsley. Hala, saan na nagpunta ang batang yun at biglang nawala sa paningin niya? Teka, si Tinsley. She disappeared. Batang yun talaga. Napasarap ang usapan nila kaya nalimot niya tuloy na may bata pala silang kasama. Geez, don't worry, we'll find her. I will call for an assistance. Passes. Sunod-sunod na sitsit mula sa likuran ang narinig ni Tinsley habang nagtatatalon siya at nag-e-enjoy ng magagandang tanawin. Hindi niya namalaya na paglingon niya ay wala na ang mommy at tito Xander niya. Nakaramdam siya bigla ng takot. Sobrang daming tao. Hindi niya na alam kung saan ang daan. Hindi na niya alam kung paano babalik. Mommy, Tito Xander, she wants to cry. Pero nilalabanan niya ang luha niya. Mahigpit siyang napayakap sa backpack niya na tila kumukuha doon ng lakas ng loob. Bata, wika ng isang maliit na boses. Naramdaman na lamang niya ang paghatak sa kanya ng isang malambot na kamay. Sa dami ng tao ay hindi niya malaman kung saan iyon galing. Hindi niya makita ang mukha nito. Huhuhu, let me go. Nag-iiyak na maktol ng bata. Finally, nakalabas na sila sa kumpulan ng mga tao kung nasaan sila kanina. Layek lang ito ng iyak. Hindi niya alam kung saang parte na siya ng garden. Natatakot na siya. Hey, don't cry. I am Kirsten by the way. Kirsten Miller. Pagpapakilala nito. Napatigil si Tinsley sa pag-iyak. Nagangat siya ng tingin at nakita ang isang batang lalaki na halos kidara niya lamang. Kirsten, baby, we have been looking around for you. Saan ka ba nagsusuot? Si Karina ang nagsalita, mommy nito.
Natigilan si Karina nang mapansin niya ang batang babae na kasama ng anak niya. Who is that little girl, anak? Kunot-noo na tanong ni Karina sa kanyang Yunako iho. Kirson, did you make her cry? How many times do I have to tell you to be kind to other kids, especially women? Bakit ba napakatigas ng ulo mo at nang aaway ka ng kung sino-sino, Dad? I did not. I just saved her from the pool of people over there. She's looking for her mom. I guess, she's lost. Nagulat naman si Winston sa sagot ng anak niya. Mukhang nagmana rin yata ito sa kanya na titigas-tigas lang pero may malambot ring side sa loob. Nag-assume lang naman siya na baka nakipag-away na naman ito dahil lagi na lang siyang sinusumbong ng mga kaklase niya sa kindergarten kesyo suplado ito at laging tahimik. Hindi nakikipag-usap sa kahit na kanino. But today, Kirson made him proud. Ang bait naman pala ng anak ko. Sino ba nagsabing suplado ito? Sok. Bata, ayos ka lang ba? Gusto mo tulungan ka namin na hanapin ang mga magulang mo? Alok ni Karina. Kumalma mula sa pagkakaiyak si Tinsley. She nodded her head. Yes, please. Dad, Mom, thanks. Wika ni Kirson sabay ngiti. Paalis na sila nang biglang magsalita si Tinsley. Mommy. Tito Xander. Sigaw niya habang nakatingin sa hindi kalayuan. Sabay-sabay na napatingin doon ang pamilya Miller. I guess she found her mom already. Bulalas ni Kirson. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Karina. That was quick. Winston uttered. Mabilis na napatakbo si Helena nang marinig ang boses ng anak niya. Tinakbo niya ang kinaroroonan nito. Nakasunod lang sa kanya ni Xander. Alalang-alala siya rito, unang gala nila ito dito sa nature park at mukhang hindi agad maganda ang bungad. Tinsley, grabe, pinag-alala mo naman ako. Sa susunod, huwag kang masyadong mag-aliw nang wala kami sa likod mo, okay? Naiiyak na wika ni Helena na agad na niyakap ang anak niya. Napatayo siya para pasalamatan ang mga taong mukhang tumulong kay Tinsley. Hello po, sorry sa abala. Pero maraming salamat at hindi niyo hinayaang mag-isa ang anak ko. Hinawakan ni Xander sa balikat si Helena saka nagsalita. Wait, Winston Miller, am I right? Manghang-manghang tanong ni Xander, of course, who would not know a Miller? Ngumiti si Xander. Yes, I am pleased to meet you. By the way, it's not me nor my wife but my son who helped your little girl. Nilevel ni Helena ang kanyang mukha kay Kirson sa kahinawakan nito sa magkabilang balikat. Panipi. May not know you personally, but little boy, I believe that you will become a very good boy in the future. I hope we'll meet again someday soon. That's not a problem. I am Kirson Miller. Pagpapakilala ng bata. Para bang sanay na sanay itong makipag-usap sa mga matatanda. What a nice name. Puri ni Helena. It's nice meeting such a well-known person like you, Mr. Miller. Dito pa talaga, wika ni Xander. Kahit na medyo naguguluhan pa si Helena kung bakit kilala ni Xander si Winston ay hindi na muna ito nagtanong pa. Tinsley, say goodbye to Kirson na. Utos ni Helena. Tumayo ng ayos si Tinsley bago nagsalita. Thank you. We'll be leaving now. Goodbye. Iyon lang ang sinabi nito. Wala ba sa mood si Tinsley? Bakit ang taray naman yata ng tono ng pananalita nito? Wika ni Helena sa isipan. Kumaway-kaway pa si Kirson pero hindi na siya nilingan pa ni Tinsley. Honey, why did you become rude suddenly? Ugh, let's just say that his looks is so intimidating, Mom. But he's dead drop handsome. Whatever, he just called me passes a while ago as if I am a stray cat. But I guess he did that to call your attention and to get you out of where you are being lost a while ago. He helped you for heaven's sake. Just be grateful. Natatawa na lamang si Helena nang biglang mag-attitude ang anak niya. Mukhang hindi na agad maganda ang impresyon niya kay Kirson dahil lang sinichitan siya nito, ang arte ng anak niya, ha? Siya na nga itong tinulungan, Don't worry, Tinsley. Babawi kami ng mommy mo sa'yo. Our first stop is of course, the playground. Excited na wika ni Xander. Bumalik ang sigla ni Tinsley. Let's go, let's go, let's go. Ngamamadali nitong hinayla ang mommy niya. Tinsley, anak,
Dahan-dahan lang at baka matisod tayong dalawa sa ginagawa mo. The playground is one of the most visited dito sa Canaan Nature Park. Sulit kasi ang paglalaro dito dahil mula sa playground ay mabibigyan ka ng overlooking view sa Deer Park nila at Fishing Village. Nang makarating doon ay hinayaan na lamang nila na makapagliwaliw ang bata. Halos lahat ng laruan doon ay nilaruan at sinakyan nito. Namumula na nga ang pisngi ng bata sa kalalaro. Maya-maya ay biglang naging limitado na lamang ang galaw ni Tinsley. They wondered why. Then, mula sa di kalayuan ay doon, nakita nila ang kara-rating lang na mga Miller kaya Norman pala biglang naging mahinhin ang anak nila. Nahihiya ba ito sa batang si Kirsten? She's too young for that. Napalapit si Helena sa anak niya. Anak, ayos ka lang ba? Mom, I am hungry. Let's get out of here and eat somewhere. Napakibit-balikat na lamang si Xander at hindi mapigil ang hindi matawa sa inaasal ni Tinsley. Ha! 0 hanggang 0 sige, if that's what you want then, let's go. Hanggang sa makalabas sila doon sa playground ay tahimik lang ang bata. Himala, naubos na yata ang energy nito doon pa lang. Marami pa silang pupuntahan bukod doon. Tinsley, you need to eat a lot dahil marami pa tayong pupuntahan ng mommy mo. You got to have a lot of energy. Understood. Pagkaklaro ni Xander sa kanya. She nodded. Okay, Tito Xander. Mula sa kanilang restaurant sa loob ay tanaw pa rin ang Fishing Village. Napalingon doon si Helena at na-curious. What does it feel like to fish? She said in her mind. Parang gusto tuloy niya biglang mangisda. Na-excite siya. Let's go fishing after this. Mungkahi ni Xander. Sinundan niya kasi ng tingin ang mga mata ni Helena at nakita niya na nakapako ito sa Fishing Village so he thought, Helena might like to go fishing. Napakagat ng labi niya si Helena. Really? Sure. Yeah. I'll love it. I'll love you too. Xander silently whispered. Kung kanina ay excited pa si Helena na magpunta sa Fishing Village para masubukang mamungwit ng isda, ngayon ay tila nagbago na ang isip niya. Natanong niya mula sa hindi kalayuan ang dalawang pamilyar na mukha. Hindi lang niya ito basta kilala dahil kilalang kilala niya ang mga ito sa tindig at ayos pa lang. Xander, huwag na kaya tayo nang tumuloy. Doon na lang tayo sa ibang site. Pag-iba niya, nangunot ang nuni Xander. Bakit? Kanina, alam ko na excited ka magpunta tayo sa Fishing Village, Tuturuan kita mamungwit. Fair na, napakamot ng batok si Helena. Bigla na lang bumigat ang mga paa niya. Ano kasi pinasadahan ni Xander ng tingin ang tinatanaw ni Helena sa hindi kalayuan at doon niya lang naintindihan kung bakit bigla itong umaatres ngayon. Sila pala. He uttered. Pero imbes na mag-back out din ay hinawakan niya pa ang kamay nito. Nagitla si Helena sa ginawa ni Xander. His hands feel so warm. Para bang sinasabi na safe siya dito at siya na ang bahala. Let's go. Do they make you feel afraid? Nandito ako, Helena. Hindi ka nila magagalaw hanggat ako ang kasama mo. I promise you that, he assured. Napahigpit ang kapit ni Helena sa kamay ni Xander lalo na nang naglakad na sila. Sa kanang kamay niya ang anak niyang si Tinsley na nakahawak rin sa kanya. They look like a happy family. Minsan, napapaisip na nga lang siya na sana si Xander na lang, Pero sadyang tuso ng puso niya at ayaw yata siyang pasayahin. Smile. Don't let them see that you are affected. Bulong ni Xander sa kanyang tenga nang ailapit niya ang mukha niya sa dalaga. Sinadya niya iyon. Sinadya niya talaga because he saw in his vision na nakatanaw sa kanila si Timothy. Hindi lang basta nakatanaw because his eyes is blazing in fire. Mas lalong yumigting ang kagustuhan ni Xander na dikitan pa si Helena. He wants to see what reaction would a Timothy Silvestre show. Thanks, Xander. Sagot ni Helena saka siyang ngumiti ng pagkatamis-tamis. May nag-assist sa kanila na tour guide at nagbigay ng fishing rod and boat. May kalakihan ang boat na iyon. For sure ay magkakasya naman sila ni Xander. Excited na nga si Helena lalo pa nang mahawakan na niya ang fishing rod. Excuse me, we also want a fishing boat. Biglang nagsalita si Helen. Mataray pa ang tono ng pananalita nito na akala niya naman ay siya lang ang may kakayahang mag-rent ng boat. Ay, nako,
sorry po, ma'am at isa na lang po kasi ang bakante. Nauna na po sina sir at ma'am, sagot nung tour guide sabay turo kina Xander at Helena. Napairap si Helena. Ayan kasi, kanina pa kayo nariyan. Nag-sightseeing lang kayong dalawa. Pash. Wika nito sa isipan sa kanginitian ng tour guide. Thanks for visiting US, kuya. Fair na, Xander. Yaya nito. Let's go. Sure. Sagot naman ni Xander. Samantalang si Tim ay tila bitter sa isang sulok. Wait. Pagpigil ni Helen. Sinulyapan lang siya ng kakambal niya. Pwede naman siguro tayong mag-share ng boat. Nakangising tanong nito. Don't worry, Lee will pay then. Dugtong pa nito. She really wants to brag about her money. Akala niya ba ay siya lang ang may pera? Excuse me. Ani Helena. Helen, huwag na. Tara na. I am sure there are other sites in here. Doon na lang tayo. Awat naman ni Timothy. Sige nga, ganyan nga, Timothy. Hatakin mo na paalis iyang babae mo dahil nandidilim ang paningin ko sa inyo. Leon ang nasa isipan ni Helena. Simple lang siyang nakatayo habang naka-cross arms pero sobrang dami niyang gustong sabihin sa isipan niya. Ayaw niyang magsimula ng gulo lalo pa at kasama niya sa kanyang tabi si Tinsley. Daddy, hindi na tayo bati. Nagulat si Helena. Halos silang lahat. Did they just hear Tinsley say Tagalog words? For the first time. Tinsley, baby girl, since when did you speak Tagalog? Namamanghapang tanong ng mommy niya imbes na suwayan niya ito sa mga sinabi ng bata ay hindi niya nagawa pa dahil na-amaze na lamang siya sa bigla nitong pagsalita ng Tagalog which she never said before. Just today mommy, I'm mad at him. Tinuro niya ang daddy Timothy niya. Tinsley, don't be mad at me, please, baby. Pagpapaamo ng binata sa anak niya. Don't talk to me. Pagsusungit nito saka nagtago na sa likuran ng mommy niya. Bermontong hininga si Helena ng malalim. Muling nagsalita ang tour guide. Ma'am, gusto niyo ho bang makipag-share ng boat? Malaki naman po yan. Ang maximum capacity ho niyan ay 6 persons. Saka, mukha naman po kayong magkakilala. Napahalakhak na parang bruha si Helen. Oo nga, Manong. Hindi lang kami basta magkakilala, magkapatid pa kami at kambal pa. Don't worry, mabait itong twinnie ko, makikipag-share yan. Sanay iyang makihati, Kamandat pa ito na tila ba may ibang pinahihiwatig. Naiyukom na lamang ni Helena ang palad niya ng may pagtitimpi. Tara na, maiksi niyang sinabi sa kanya hinigit sa braso si Xander. Mapait na iginalaw ni Timothy ang kanyang panga. Ito na siguro ang pinaka-awkward na moment nilang apat. Nandito pa ang anak niya. Ayaw na sa kanya ng bata. Hindi niya alam kung paano pa siyang magiging mabuting tatay dito. Halos lahat ng desisyon niya sa buhay ay walang tama. Ngayon ay unti-unti niyang pinanghihinayangan ang desisyon niyang palpak. Pumayag na lamang si Helena na makipag-share sa fishing boat hindi dahil gusto niyang makasama ang kakambal niya at si Timothy sa bangka kundi dahil ayaw niya lang talagang gumawa ng anumang gulo at ingay. She came here with Xander to have some peace of mind at nang makapag-relax naman sila dahil masyado na ring na-stress si Tinsley sa mga nangyari nung nakaraan. Nang samampa na sila sa bangka ay agad na sinuotan ni Helena ng life vest ang anak niya. Siyempre, kahit ano nang mangyari, dapat safe ang anak niya. Sumunod rin naman na nagsuot sina Timothy at Helen. Wala silang kibuan sa bangka. Helena, lapit ka. Isusuot ko sa iyo itong life vest, wika ni Xander. Sinaman sila ng tingin ni Helen at talagang nag-roll eyes pa ito. Babe, Tim, isuot mo nga rin itong life vest sa akin. Panggagaya nito. Inggit siya agad dahil mukhang wala naman sa plano ni Timothy ang maglagay ng life vest sa kanya. Inggitera, Leon ang gustong pakawalang salita ni Helena sa bibig niya. Sandali, aayusin ko lang itong fishing rod, Xander, sagot niya sa binata. Napatayo siya habang inaayos iyon samantalang si Xander naman ay isinuot na lamang muna sa kanyang sarili ang life vest. Nang biglang makaisip si Helen ng isang maitim na balak. Helena, tulungan mo naman ako, anito na kunwaring nahihirapan sa pag-set up ng kanyang fishing rod. Napakunot ng noo niya si Helena. Hindi na naman sila ganun ka-close kung makahingi ito ng tulong. Isa pa, Timothy is just right beside her. Bakit hindi na lang ito ang hingian niya ng tulong? Is she trying to mock me? Sigurado ka ba? You don't look like you need help.
Pambabara sa kanya ni Helena. Humakbang papalapit si Helen sa kanya. Sige na, how do we use this? Wika nito na akala mo naman ay inosente. Hindi kumbinsido si Helena sa mga ngiti nito. Hindi siya kampante. Is she just trying to act out? Kahit na naiinis pa si Helena ay pinagbigyan niya ito. Nilapitan niya ito sa kasinubukang tingnan kung ano ang problema ng kakambal niya sa fishing rod. Ano ba yang hindi pa siya natatapos sa tanong niya nang bigla na lamang siyang nawalan ng balanse. Hindi niya alam kung sadyang ang paggalaw lang ng bangka ang may dahilan nun o ang paglapit niya kay Helen na siyang sinadya siyang itulak ng simple gamit ang fishing rod nito. Oh my gosh! Sigaw ni Helen. Bakas pa ng pag-aalala ang tono nito kahit wala naman siya nun. In fact, iniisip nga niya na sana mamatay na lang si Helen o di kaya ay tuluyang malunod. Mommy! Nag-aalalang sigaw ni Tinsley. Mura bigla ni Xander. Helena, what have you done, Helen? Mura ni Tim habang nangagaliting pinandilatan ng mga mata niya si Helen. Hindi inaasahan ni Helena na sabay pang tatalo ng dalawa to save her. Noong she is not wearing her life vest dahil hindi pa niya ito nasusuot. Tulong! I can't swim, she exclaimed. Takot na takot siyang kinampay-kampe ang ami niya dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya marunong lumangoy. Helena, sigaw ni Xander. He is wearing his vest at talaga namang nagpaunahan pa sila ni Timothy na lumangoy patungo sa kinaroroonan ni Helena. They literally look like competing against each other. Xander, she called him. Naunang makarating si Timothy kay Helena. Hinawakan niya ito sa kamay. Let's go. Yay niya. But due to hatred, she ignored him. Yes. Hindi niya tinanggap ang kamay nito. Until Xander came after. Gusto nang itigil ni Helena ang ilusyon niya kay Timothy. Gusto na niya itong kalimutan. Para saan pa ang lahat ng to kung na kay Helen na rin naman siya, di ba? Sasaktan niya lang ang sarili niya. Patuloy lang silang magkakasakitan. Nagtagumpay na mailigtas ni Xander si Helena. Timothy then swam gently para sumakay ulit ng bangka. Tila mga basang sisiw ang mga ito. Team, you don't really need to save her. Saway ni Helen. Nasa kabilang dulo sila ng boat at nasa kabila rin sina Helena. Nasa iisang bangka lang sila pero ramdam mo ang hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo. Mahigpit na hinawakan ni Timothy sa braso si Helen. Nagtadges ang bagang nito. You did it, didn't you? Impit at nanggagalaiti nitong sambit. Helen played innocent saka umiwas ng tingin. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. You saw US. I just asked her about the rod. Pagmamaang-maangan pa nito. Shut up because I saw everything. Namumula na sa inis si Helen. Bakit ba mas kinakampihan pa nito si Helen kaysa sa kanya? Ako ang girlfriend mo, Tim. Why don't you just be by my side? Tandang padamdam. Hindi mo naman kailangang magpaka-hero sa kanya Nandito ako. Shut up, Helen. Sa kabilang banda ay pinaandar na lamang ni Xander ang motor ng bangka para umalis na lamang sila doon sa tubig. Helena needs to get dry at baka magkasakit pa ito. Hiyang-hiya si Helena dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. Pero imbes na pansinin iyon ay mas binigyang pansin na lamang niya ang sarili niya at si Xander na basang-basa rin gawa ng pagliligtas sa kanya. Gayunpaman, ang isipan niya ay na kay Timothy. Simple niya itong tinitingnan sa kanyang peripheral vision. Pilit man niyang sawayin ang sarili niya ay nahihirapan siya. Kung pwede niya lang sanang sabunutan na lang ang ulo niya nang mabalik siya sa kanyang katinuan. Sabay-sabay silang nagsibabaan na ng bangka. Sinulyapan pa muli ni Timothy sa huling pagkakataon si Helena bago ito akayin palayo ni Xander at halos magkayakap pa silang dalawa. Ang bigat sa pakiramdam. Kung alam niya lang na ganito pala kasakit ang mararamdaman niya. Nang magbalik si Helen ay bigla siyang nag-alangan. Akala niya, babalik sa dati ang relasyon nilang dalawa kapag sinubukan niya ulit. Nagpadala siya kay Helen. Pero nang unti-unti niya itong nakasama, unti-unti rin siyang nagsisi at nanghinayang. Nagpalit na lamang si Helena ng damit sa comfort room. Mabuti na lang at nakapagdala siya ng kahit isang t-shirt at shorts. Reserba niya lang dapat iyon kapag pinagpawisan siya o nadumihan. Hindi niya akalaing maliligo siya sa pond-pond ng ganun-ganun lang.
Nasa kotse na sila at nagpasya na lang na umuwi dahil pagod na rin at bigla na lang nawalan ng lakas matapos ng nangyari na hindi talaga nila inaasahan. Pati yata si Tinsley ay tutubuan na rin ng nerbiyos. Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Xander habang sinusuklayan ang buhok niya. He is really so sweet. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit si Timothy ang pilit na tinitibok ng puso niya gayong wala naman itong ibang ginawa kundi ang saktan siya. But here's Xander, panalo na sa mukha, panalo na sa ugali, panalo pa sa effort. Napapatanong na lang siya minsan sa sarili niya kung bakit. Bakit hindi na lang kasi si Xander, Helena? Xander, she uttered out of nowhere. Seryosong sagot ng binata habang patuluway na sinusuklay ang buhok niya. Para daw kasi mabilis itong matuyo. Can you be my boyfriend? Napatigil si Xander sa pagsusuklay. Tiningnan pa nito si Tinsley kung nakikinig ba sa kanilang dalawa. Pero mukhang busy ito sa nilalaro niya. Napakurap-kurap si Xander. Mahina pa nitong sinampal-sampal ang mukha niya at tila hindi talaga makapaniwala. Sandali, can you slap me? Tanong pa nito. Natawa na lamang si Helena. Baliw, bakit mo sinasabi iyan? Bakit naman kita sasampalin? Because this might be a dream, Lena. If this is a dream, please never wake me up. So, tanong pa ni Helena. Yes, of course yes. How can he refuse? Nakangiti at maluha-luhan nitong sigaw sa tuwa. Sa saya ni Xander ay niyakap niya ang dalaga at para bang wala na itong balak na pakawalan pa si Helena. Tuwang-tuwa siya, hindi niya lubos akalain. Right here and right now, his dream will finally come true. Bahala na, Xander deserves love than Timothy does. Kung saan ako dadalhin ng kapalaran, susunod ako sa agos. Kung mayroon mang natutunan si Helena, iyon ay ang hindi pala dapat laging sundin ang tibok ng puso. Dahil baka iyon pa ang magdala sa iyo sa mas matinding sakit. Sakit na hindi mo inaasahang susugat sa puso mo na parang gusto mo na lang ipikit ang mga mata mo at magpahinga ng panghabang buhay. Pero nandito si Xander. He seems to bring torch behind the darkness. His presence tells her that it's never too late to entrust her heart to someone who would never break it, instead, make it whole. Sunshine author pasensya na po at walang update kagabi. Bogbog ang katawan sa labada. Sana may naghihintay ng update ko. Salamat po ng sobra sa gem, reads comments, or reviews man. Malamig ang mga gabi ni Timothy. The fact that Helen is back did not bring him peace at all. Nabulag siya ng maling akala. Masyado siyang nagpadala sa bug zone ng damdamin niya. And now, na kumakalat na ang balibalita na magkasintahan na si Helena at Xander, parang gusto na lamang niyang itapon ang buhay niya. Wala siyang ibang masisisi sa mga maling desisyon niya sa buhay kundi ang sarili niya. Damn, man. Ano, kulang pa ba itong 2 kahon ng beer? Uwi na tayo. Lasing ka na, Yaya ni Carlo sa kanya. Kanina pa siya niyayaya ni Carlo na umuwi pero mukhang balak na yata nitong manirahan na lang sa bar gabi-gabi at magpakalasing. The same scene noong inakala nilang patay na si Helen. Halos lunurin din ito ang sarili niya sa inom. And now, when Helen is back, iba naman ang hanap ng puso niya. Too late when he realized kung sino na ang tunay at nag-iisang nagpapatibok ng puso niya ngayon. Pero wala na ito. Sumuko na ito at nasa piling na ng mortal niyang kalaban sa negosyo. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuguho ang mundo niya. He lost everything. He lost his chance to be with Tinsley, and he lost Helena's love for him. Tol, ano ba ang talagang nararamdaman niyang puso mo? Ayusin mo kasi ang mga desisyon mo nang hindi ka napapahamak Maging si Carlo ay tila hindi na rin malaman kung ano ang pinaggagawa ni Timothy sa buhay nito. Gulong-gulo na rin ang isip niya. Lalo pa at walang direktang sinasabi sa kanya ang kaibigan niya. I'm so bad at making decisions dude. Pinakawalan ko ang asawa at anak ko. Si Helena na walang ibang ginawa kundi patawarin ako ng paulit-ulit, minahal ako kahit paulit-ulit ko pa siyang saktan. Sinayang ko lang. And now, she looks happy with Xander. Gusto ko na lang mamatay. Ang sakit-sakit, nasasaktang wika nito while clenching his fist. Isa parang sasabog ang dibdib niya sa bigat ng nararamdaman niya ng mga oras na yon. He had no one but that Helen, na tila ibang tao na.
Hindi na ito ang dating Helen na minahal niya. Dude, huwag na huwag kang iiyak dito, ha? The people here knows you as a business person. Nakakahiya. Carlo, do you think I will cry here? Hindi ako crybaby, pero kung kinakailangan kong iyakan si Helena, gagawin ko, mabawi ko lang siya kay Xander. Naihilamos na lamang ni Carlo ang palad niya. Mukhang masama ito. Sa nangyayari ngayon, sa tingin niya ay hindi na basta-basta bibigay si Helena ulit kay Timothy. Sa sakit ba naman na naramdaman nito? Sinong hindi masasaktan, inakala nito na siya na ang mahal, na sa kanya na umikot ang mundo, tapos nang dumating at nagbalik ang kakambal, biglang nagpapikot naman si Timothy. Kung ano man ang binabalak ni Tim, isa lang ang sigurado si Carlo, hindi magiging madali ang pagkuha niya ulit ng loob ni Helena. Nawala sa konsentrasyon niya si Timothy nang umilo ang phone niya. He smirked after he took a glance on it and saw who's calling. Dude, si Helen, sagutin mo na at baka mag-ala dragon na naman iyon. Hayaan mo na siya. She fooled me that night. Nagpanggap siyang si Helena, suot ang damit nito, ginaya niya ang kilos at galaw nito. Huli ko nang malaman na siya pala ang kasalo ko sa kama noong gabing iyon. And I regret that I made love with her that night. Ano? Tandang padamdam panipit. Nawiwindang nasagot ni Carlo sabay inom niya ng isang basong beer. Nilagok niya Leon ng diretsyo. Ingko yata siya sa kwento ng kaibigan niya. And I was a fool to believe. Ang tanga-tanga ko. Dude, paano ngayon yan? Sigurado ako, mahihirapan ka na ng gusto kay Helena ngayon. Kung noon, doble ang hirap, ngayon masahol pa sa triple. Bantay sarado na iyon panigurado, may nobyo na, can you please shut your mouth telling me she has a boyfriend? Ako ang mahal niya. Alam ko. Nararamdaman ko iyon. Ako pa rin, kaya gagawin ko ang lahat para bumalik lang siya sa akin. Ang kapal rin naman talaga ng mukha mo, Tim. Hindi ko alam kung nahawa ka na kay Helen at saan mo hinuhugot iyang confidence na iyan. Napalingon sila Timothy at Carlo nang marinig ang nagsalita. Si Bea. Napakagat ng labi niya agad si Carlo dahil kabado siya. Loko lang minsan si Bea pero nakakatakot itong magalit. Hindi nag-alangan ang dalaga na kwelyuhan si Timothy. Umiwas naman ng tingin ang binata. Alam mo, Tim, noong una, ayaw ko naman talaga sa iyo para sa kaibigan ko kasi alam ko kung gaano siya kapatay na patay sa iyo. But later on, I realized, mukhang kaya mo naman siyang mahalin ng totoo. Mahal mo siya, di ba? Iyon ang sinabi mo. But look at what's happening now, Timothy. Is this what you call love? Ganito mo ba mahalin ang kaibigan ko? You pushed her to her limits, boto na sana ako sa iyo, but Xander proved himself worthy of my friend. Alam mo kung ano ang isang bagay na wala ka at mayroon siya. Consistency, Tim. Consistency lang naman. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang binata sa kanyang narinig. Carlo kept his guards down. Medyo hands down siya kay Bea sa tapang nito na laging komprontahin si Timothy. This is how a real friend should act. Mas lalo tuloy niya itong nagugustuhan. Tulad ni Bea ang tipo niyang babae palaban at walang inaatrasan na payuko si Timothy nang mariing bitawan ni Bea ang kwelyo niya. Inayos niya iyon sa kabamantong hininga. I am such a failure, Bea. I know. And if you can't forgive me, maybe, siguradong mas lalo si Helena. Bea wants her friend to be happy with the man she truly loves. Pero paano na ngayong sirang-sira na ang tiwala nito kay Timothy? Hindi mo alam kung ano itong pinasok mo, Tim. She made you choose, right? At pinili mo si Helen out of her and your daughter. Ngayon, think about it again and reflect, wala na si Helena sa iyo, at sooner or later, si Xander na rin ang kikilalaning ama ng anak mo. Sa tingin ni Bea ay nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Timothy. She left without even saying goodbye kahit na kay Carlo. Maging kay Carlo tuloy ay hindi niya alam kung pagkakatiwalaan pa niya. Bigla niya na naalala ang kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hindi niya siguro kakayanin kapag nangyari rin sa kanya ang nangyari kay Helena. Lumalabas na ginawa lang siyang panakip butas. It's like Timothy had her for his convenience at dahil ito ang nariyan. Mabilis na ni-dial ni Bea ang numero ng kaibigan niya. Hello, Helena.
Good thing at hawak nito ang cellphone niya ng mga oras na iyon. 0, ba't ka naman napatawag? Is there something wrong? Wala, may tinapos lang akong dapat tapusin. Naningkit ang mga mata ni Helena. Don't tell me, sinugod na naman nito si Timothy. Bea talaga, napaka-war freak. Bea, anong ginawa mo? Maotoridad nitong tanong. I just blew him up into his senses. Nang bumalik naman siya sa katinoan no, napahilot si Helena sa sentido niya. Minsan nagsisisi rin siya kung bakit nasobrahan yata sa kapeng barako ang kaibigan niyang ito, laging mahilig sumugod sa giyera. Bea, hindi mo naman kailangang gawin iyan, Kung mahal niya talaga ako, ma-realize niya iyan sa sarili niya. Hayaan mo na siya. I already gave him up. Walang ganang pagpapaliwanag nito. Hahayaan mo na lang na ganito. You can smile all you want pero hindi ako ang taong mapagsisinungalingan mo, Helena. Nako. Huwag ako. Fine, she knows her well, really. At kahit pa sabihin ni Helena na ayos lang, na wala na sa kanya, na makakapag-move on rin siya, na kahit nariyan pa si Xander, her heart will only belong to one person. At kay Tim lang iyon. Isang taong walang ibang ginawa kundi ang saktan siya. Kahit sa pangalawang pagkakataon, kahit may anak na sila, nakakalungkot lang kasi hindi pa rin siya ang pinili. Umuwi ka na, pinaiiyak mo na naman ako, Samahan mo ako, Bea. Samahan mo kami ni Tinsley. Nagmamadali niyang pinatay ang phone call. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha niya. If Timothy only chose her, di sana, katabi silang matulog ngayon na parang isang pamilya. May yayakap sa kanya sa umaga, may hahaplos ng buhok niya, at may hahalik sa kanilang mag-ina. Pero mukhang kahit sa panaginip man lang niya ay malabo na itong mangyari. She had no choice but to hug her sleeping daughter. Pasensya ka na, anak ha. Nakilala mo nga ang daddy mo, pero pakiramdam ko ay sinaktan lang kita dahil hindi tayo ang pinili niya. I'm so sorry, anak. Paulit-ulit niyang bulong kay Tinsley habang patuloy ang pagtulo ng mga luha niya. Mahirap kasi umasa na ang bata na magiging buo sila ulit. And then this happened. Parang pinatay niya ang pangarap nito na mabuo sila. Sana, hindi na lang niya ipinakilala si Timothy. Sana, inilihim na lang niya ang lahat. Kinabukasan, umuulan. Umagang-umaga pa. Bandang alas 5 pa lamang ng umaga pero nagising na si Helena dahil sa pagbuhos ng ulan. Pero bukod doon ay nagising siya lalo dahil sa sunod-sunod na malalakas na katok mula sa kanyang kwarto. Helena, open this freaking door. Nang gagalaiting wika ni Helen. Kahit na parang naalinpungatan pa ang dalaga ay ginalaw-galaw niya ang leeg niya to stretch eye before she walked towards the door. Nababanat siya. Mukhang umaga pa lang ay sisirain na ni Helen ang araw niya. Ano ba ang gusto nito? Ano bang problema mo? Sigaw ni Helena sa pagmumukha nito. Isang malutong na sampal ang tumama sa mukha ni Helena. You flirty bitch. How dare you take away Timothy from me again? Tandang padamdam panipik. Pakiramdam ni Helen ay mawawala na siya sa sarili matapos siyang kausapin ni Timothy, forcing her to get out of his life. Napahawak si Helena sa pisngi niya na namumula. Bumakat pa roon ang palad ng kakambal niya. What the fake are you talking about? Kung gusto mo, lemunin mo na siya ng buo. I have a boyfriend for Pete's sake. Why do you keep blabbing about him to me? Tandang padamdam panipik. He broke up with Mel. Hagulgol ni Helen. Nataranta ang mga tao sa bahay nila dahil sa umagang kaganapan. Ang mommy at daddy na naman nila ang agad na rumispond. Hindi rin napigilan ng mga kasambahay nila na makiusyoso. Anak, ano na naman ba ito? Ang aga-aga nag-aaway kayo. Ano? Ang daddy nila ang nagsalita. Dad, she slapped me right after I opened the door for her. Maaga niya akong binulabog para lang sabihin sa akin na wala na sila ni Timothy. And now, sinisisi niya sa akin ang lahat. Bakit, ate?